Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Mukhang natauhan na nga ang Los Angeles Lakers mga kaibigan at nakinig na din sila sa matagal ng hinihiling ng kanilang mga fans. At yun nga ay ang ibalik si Anthony Davis sa kanyang natural position na power forward. Dito nga siya komportable at hindi bilang isang center. Well, ayon sa report ni Ian Begley ay binisita umano ng Lakers ang mga top centers sa draft ngayon at posibleng maghanap din ito ng traditional big man sa free agency. Gusto nga daw ng Lakers na ilagay si Anthony Davis sa power forward position. Kung i-connect the dots nga natin ng mga report ngayon, ayon sa LakersDaily.com ay done deal na nga daw si JJ Redick bilang kanilang bagong head coach. Isang coach o player na madalas pag-usapan ng importansya ng isang traditional big man next to Anthony Davis sa kanyang podcast. Last week lang din ay lumabas ang report ni Mark Stein na interesado ang Lakers sa 7'4" Zach Edey para sa kanilang 17th pick. Ngunit madami nga nakaabang kay Zach Edey kaya naman kailangan ng Lakers ng backup plan dito. Kung i-connect natin ang mga balita na ito, mukhang seryoso nga ang Lakers sa plano nila na ibalik sa power forward si Anthony Davis. Kung maghahanap naman sila sa free agency, si Thomas Bryant, Andre Drummond at Jonas Valanciunas lamang ang masasabi natin na quality starting caliber centers. Subalit kung joker stopper nga ang hinahanap nila, mukhang mahihirapan talaga sila na makahanap nito mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jrue Holiday. Sa henerasyon nila kapag sinabi mo nga ng mga best point guard, papasok nga sa usapan na yan sila Stephen Curry, Chris Paul, Russell Westbrook, John Wall, Kyrie Irving, Damian Lillard, James Harden kung i-consider mo siya as a point guard at Derrick Rose at some point in time. Hindi mo nga dyan maririnig na mabanggit ang pangalan ni Jrue Holiday. Ngunit ngayon nga posibleng siya na ang pangalawa kay Stephen Curry sa most impactful player sa mga point guard na ito. Base sa Team USA lineup ngayon na ipapadala sa Olympics, mas pinili nga nila si Jrue Holiday over Kyrie Irving, James Harden and Russell Westbrook. Posibleng mas mataas nga ang mga peak o mga prime na mga player na ito, subalit mas matagal ngang epektibo si Holiday na naglalaro ng winning basketball. Sa mga hindi nakakaalam ay na-draft nga si Jrue Holiday bilang ang 17th pick noong 2009. Same draft class nga sila nila Blake Griffin, Stephen Curry at DeMar DeRozan. So matagal na din nga mga kaibigan si Jrue Holiday sa NBA, 15 years to be exact, 16 years na next season. Madami nga ang kasamahan niyan ang nalaos na, ang iba ay retired na din. Sa draft class nila ay sinala lang nga na tatlo nila Stephen Curry at DeMar DeRozan ang nananatiling relevant. At sa ngayon si Holiday ay 2-time champion na, 2-time All-Star, 3-time All-NBA Defensive First Team, 3-time All-NBA Defensive Second Team, Olympic gold medalist, and considered as one of the best defensive players of this generation and one of the best defensive players of all time to not win a Defensive Player of the Year award. At sa palagay nyo ba ay sapat na ang nagawa ni Jrue Holiday upang may sama ang kanyang pangalan sa Hall of Fame?